Good morning po mga kar, welcome po sa aking channel. Ang ipakikita ko naman sa inyo ngayon ay kung paano maglatag ng shuttering para sa ating ng plywood sa ating shuttering dito sa ating slab. At hindi ko po naipakita sa inyo kung paano nila ginagawa ito. At ang ating shuttering siyempre. And guys, at siyempre ito na siya, andito ko ngayon sa taas at ito ang aming paglatag. At simple guys, nung makuha namin ang scaffolding, ang height ng scaffolding, nakuha namin ang bottom height niya ng slab, ay naglagay po kami ng mga aluminum bar. Ayan po ang ating mga aluminum bar. Ayan yung mga nasa ilalim na yan ng aluminum bar. Ayan. At siyempre ito naman pinaka-juice natin ang pamakuan ng plywood. Yan pong kahoy na yan na 10 by 10, 7.5 by 7.5 ay ipinapako din natin dyan sa aluminum bar. Yan guys, at yan po ay ginamitan natin ng mga U. Ayan, kung makita nyo, may U yan. Ayan, yan, U, yan. Yan po ang ating sumasalo dyan sa aluminum bar. At yan naman ang magdadali dito sa joist. At siyempre, yung ating drop, yung ating beam ay nakalagay na ang isang side ng forma. Ayan, may isang side ng forma na yan, yan sa gilid at ang bottom. Yan, para bago nila isara yan ay kumpleto na ang bakal. At siyempre, sukat po yan para sa ating elevation. Hindi pwedeng magkamali tayo sa elevation dyan dahil tataas, magka-problema ang ating slab. Kaya ginagamitan natin yan ng sinilipan natin ng survey. At ito guys, mag-uumpisa silang maglatag ng plywood. Ayan guys, tingnan ninyo. Ayan, dito nga may mga dropping tayo. Dito naman sa mga pang-intermediate na ito, yan, yung sinasarado na nila ang dalawang side ng biga. Ayan, kasi mahirapan ka magsarado niyan kung hindi mo agad uunahin. Pero yung mga pang side, isang side lang, tulad nito, isang side lang ang nakasara at yung labas ay bukas. Ayan, yan, yung labas niya ay bukas para hindi masyadong mahirap pag-structure. Pero yung mga panggitna natin, binubuo na po natin ang shuttering yan tulad yan. At nang makita ninyo, ayan o, meron na yan. Then maglalatag na ng plywood sa itaas at kailangan ding may batak yan para dire-diretso at eskwalado ang ating slab. And guys, at nilalagyan nila ng batak yan. Ayan. Hello, somebody's call. Ayan guys, at naglalatag na sila guys ng plywood. Ayan o, eskwalado. Kailangan yung mga kanto niya ay naka-eskwalado siyempre o. Ayan. Yan, siyempre pagka nailagay yan, ipapako doon sa kahoy. At yung mga dugsungan yan, lalagay natin ng tape para hindi mag-stain doon sa ating konkreto. Ayan. Ayan guys, ayan ang umpisa ng ating paglagay niya po na ikinakabit dyan ating plywood. May batak para diretso eskwalado yan. Pagka nilagay nila yan, lalagyan natin ng usual yan para mas maganda, hindi agad masisira ang plywood. Yan po ang purpose niyan, para hindi masira. Kailangan nating applyan ng use oil yan. Kaya at ang ating mga joist na yan, equal po ang distance niyan, 30 cm 30 cm para mas matibay at hindi gumala dahil tayo may 20 cm slab dito. Kaya 30 cm lang ang pagitan yan. Clear, clear distance. Yan guys. Kasi kung hindi nyo gaganunin yan na mahirapan tayo, magkakaroon tayo ng problema. Hindi pwedeng ora-orada lang ang paglalagay ng plywood, basta lang ilalatag. Para makaiwas tayo sa mga pagre-repair, siguraduhin nakaalain ang mga kanto natin para hindi magkaroon ng gap ang ating dugsungan ng plywood. Maganda. Ito po ang simpleng paglalatag ng ating plywood. Siyempre, noon nga scaffolding at yan.
Mapi question. Mapi sawa-sawa ka shop. Daniel, mapi sawa-sawa ka shop. Dyan mga karot ang paglalatag ng ating plywood at pakikita ko sa inyo pagka nakumpleto yan bago natin latagan ng bakal para makita nyo na kung gaano klase nito pagka nalatagan itong ating islaban. Dito na nga mga kahardot, ayan, naglatag na latagan. Ito na ang nalatagan nila, ayan. At yun nga ba, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video ito. Ayan po, at abangan nyo lamang ang pagkukumpleto nito. At marami pang gagawin dito kulang dahil sa mga parts na hindi nagkaigi at kailangan ng eksakling sukat. And guys, at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang muli. Ito po si Carlos nagsasabing ang isang salitang galing sa bibig mula sa puso para sa kawan. Bye-bye!